Ito po pag-uusapan natin. Matigas talaga ang ulo nitong si Tamba. Nako, ayaw sumunod sa presidente. Bakit? Dahil may selos ba? Or may tampo sa mga Marcos? Pag-usapan natin yan, ha. Bibigyan ko po kayo ng ebidensya. Ha? Si Romualdez may tampo sa Marcos kasi nagseselos. Di umano, may selos ito. Naku, seloso pala itits. Ha? Oh, ha? May selos kay Sarah. Aba, delikado. Sabi ko nga sa inyo, ang selos ay nakakamatay. Oh. Coach Oli, anong proof mo? Mamaya po, ipaparinig ko po sa inyo. Reliable po at meron tayong source. At ipapakita ko na rin kung sino yung source ko para maliwanag. May proof, may ebidensya, may source. At higit sa lahat, reliable lang source. Nagtatampo, may tampo. Kasi itatanggi niya na wala lang yan, normal yan. Hindi, may tampo ka, may tampo, may tampo. Okay? So, simulan na po natin agad-agad. Mamaya po sa bandang huli para maipasok na natin agad itong ating live. Mapag-usapan po natin agad-agad. Huwag pong kakalimutan, subscribe sa YouTube, follow naman po sa Facebook. Okay, eto na po, simulan natin Tingnan nyo po kasi hindi ko na po ipapakita kasi baka po tayo ay ma-copyright, no? Pero tingnan nyo naman muna kung madidinig ninyo. Okay po ba? Okay, okay, okay. Sige, sige. Pakinggan yung mabuti Oh. Oh. Naririnig po ba? Naririnig po ba yung audio? Hello po. Kausapin niyo po ako. Naririnig po ba yung ano? Hindi naririnig yung audio? Ay, wala. O sige, sige. Ito na lang, ma-manual natin. Ayoko ipakita kasi, medyo parinig ko na lang dito sa mic. Okay? Pakinggan niyo. Susunod sa kumpas ng presidente. Sinabi na nga ng presidente na wag na muna tutukan yung tsa-tsa at marami pa tayong problema. Ba't hindi sumunod? Ngayon, Ayan, nadinig na po. Maliwanag na po. Yung pinarinig ko galing sa ano, okay po ba? Sa cellphone? Dinig, yan. Okay, okay. So yung po ay boses ni Aimee. Ito, bagong interview ni Aimee, talagang pinapatunayan na pasaway ito si Tamba. May direktiba na ang presidente, ayaw lang sumunod. Dapat diktikin nyo yan. Alam mo, etong Romualdez ang panira sa Marcos. Kung hindi nyo yan diktihan, buti nga nagsasalita na ngayon si Aimee at saka si BBM. Dahil alam mo, kung hindi kayo magsasalita, yung kagaguhan dyan sa PI na yan, ay madadamay kayo. Damay talaga kayo dyan. Buti nagsasalita na po kayo. Na ihiwalay nyo sarili nyo dyan. Pero sa isang banda, nararapat lang po na pagsabihan nyo yan, suwayin nyo yan. Abay, tigbakin ninyo. Hindi pwedeng puro lang salita. Maganda po yung ginagawa ni Aimee, no? I'm with her. Binubuking niya ito. Ibuking mo pa lalo. Pero mas maganda po kung aaksyonan. Okay, tuloy po tayo. sinabi na nga napaka-divisive ng Project PI nila, hindi pa rin sumusunod. Ang nangongolekta ngayon ng signature, yung mga public works contractors naman, akala ko titigil na kasi divisive nga. Akala ko titigil na kasi sinabi ni BBM, divisive. 'Di ba ang paratang dito ni Aimee yung mga staff. Ngayon naman, iba naman. Iba naman ang pinauutusan ni Tamba. Sa madaling salita, galing po kay Aimee yan. So parang, pumapasok sa kaliwang tenga, tapos kumakanan. Di ba naalala nyo, may interview pa si Tamba na magpapasakop siya sa Senado?
Pero hindi, tuloy ang People's Initiative. Ano po ba 'tong People's Initiative para maintindihan natin? Ha? Na uupuan at ang magkakaroon ng tsa pero uupuan ito ng magkasama ang senador at congressman. O bakit ayaw natin 'yon? Kasi mababalewala ang boto ng mga senador kasi 24 lang sila. So sa madaling salita, ang hahawak sa liig, ang magmamando diyan, ang maghahari-harian diyan ay ang mga congressman. At alam naman natin kung kanino ilalim ang congressman, kay Tamba. Kaya nga binubuking siya nitong super ate ni Aimee. Dahil booking na booking na booking ang galawan nitong si Tamba. Aba, pambihira, Tamba. Harap-harapan na yan sinasabi ni Aimee. Huwag kang mag-antay. Huwag kang magtago sa pantry ng mga pantry. Huwag kang mag-antay. Sagutin mo itong sinasabi ni Aimee. Lantarang pinapangalanan ka. Ikaw, Tamba. Ayaw mo sumunod sa presidente. Alam mo, bigyan ko po kayo, ha? Ito pong words na to, words of wisdom na ito. Ito po ay ino-observe ko to. Sabi ito ng great teacher. Hindi ka pwedeng maging magaling na leader kung hindi ka naging magaling na follower. At ito si Tamba, hindi marunong na follower. Gusto niya leader, ayaw sumunod. May presidente, ayaw mo sumunod. Anong klaseng presidente? Mag-iingat po tayo, kababayan, dito kay Tamba, ha? Paano magiging mabuting presidente ito kung ang galawan niya ganito? Di ba? Eh di anong kakalabasan niyan? Hindi pa nga siya presidente, pasaway na. Wala pa siyang kapangyarihan, wala pa siyang mandato. Ang mandato niya ay galing lang sa distrito. Hindi kasing laki ng mandato ng senador, hindi kasing laki ng mandato ng presidente. And yet, naghahari-harian. Ayaw sumunod. Ang tigas ng muka. Oh, ano nga asahan nyo dyan pag nagkaroon pa ng power yan? Napakadelikado niyan. Kasing liit ni Tamba, kung makaasta ay parang presidente. Paano pa kung naging presidente? Baliwala tayong lahat. Kung binabaliwala niya ang presidente na pinsan niya, binabaliwala niya ang senador na pinsan niya, paano pa tayong maliliit na tao? Sige nga. Aba, may ugali talaga ito si Tamba. Ha? Hindi, huwag ka magagalit sa akin, speaker. Pinsan mo mismo naglalaglag sa'yo kaya nakakapagtaka, tuloy ka ng ginagawa, hindi ka nakikinig. Tuloy po tayo. So, this is becoming very problematic, and as I've said also repeatedly, lahat naman tayo may kamag-anak na kung minsan pasaway, abay pagtiyagaan na lang ninyo ako, talagang hindi natin napipili ang kamag-anak. Yan. Yun ang masakit. Sabi niya, alam natin, may kamag-anak naman tayo paminsan, mga pasaway. Sino yan? Di si Tamba pa. Sino pa tinutukoy niyan? Diba? Sino pang kamag-anak tinutukoy niyan? Di si Tamba. Pasaway ka, Tamba. At pagpasensyahan na lang daw natin si Senator Aimee dahil tunay nga naman. Hindi napipili ang kamag-anak. Siguro kung napipili ang kamag-anak, siguro malabong maging driver man lang to ng mga Marcos. Kamag-anak nga ayaw nila Ha? Baka pati driver ayaw nila dito. Alam mo dapat, magising po ang mga wag kayong humabol ng humabol. Ito sa mga congressman, wag kayong humabol ng humabol diyan kay Romualdez. Kayo nakakaalam bakit kayo humahabol at ano ang pakinabang nyo kay Romualdez, but definitely baka yan ay proyekto. Sinabi nga ni Pulong, hindi ako luluhod para lang magka-proyekto ang Davao, para magkapondo para sa proyekto. So ibig sabihin may mga kongresista na sumusunod sa iyo dahil sa proyekto. Ay huwag kayong luluhod dito. Kasi saglit lang yan. Pag inaksyonan yan, hindi sumusunod Hindi sumusunod
tatandaan nyo, mas malakas pa rin ang presidente at saka senador. Baka magulat kayong bigla, umikot ang mundo. Pag ikot ng mundo, kayo mga sip-sip ng sip-sip dyan kay Tamba, baka maipit kayo, lilipat na naman kayo, gaya na ginawa nyo sa partido ni Duterte na PDL. Oh. Wag nyo suportahan. Pagka alam ninyo, mali, mali. Kaya nyo ba sinusuportahan dahil makikinabang din kayo bukod sa proyekto? Siyempre, pagka napasa yung People's Initiative, kasama na rin kayo dyan. Siyempre, mag-ahari-harian kayo. Sino ang malakas ngayon? Kongresista. Wala na ang Senado. Prime Minister na. Bay talagang no, may pagkaswapang. Ha? Pati sa kapatid mo, Nax, kay Marcos, kukuhanin niyan yung posisyon. Naku, mag-iingat kayo dyan. Maria's Corner, parehas po tayo ng respect to Senator Amy, hindi kita iboboto pero thank you sa binibisto mo. Ako rin, ganyan. Hindi ko iboboto pero gusto ko tong ginagawa ngayon ni Amy na ibuking yan si Tamba. Tama naman yung ginagawa niya Ibuking. Sabi ni Pilipinas, move forward. Palitan na ni BBM ng bago. Kaya nga it's about time na kumilos na to si BBM. Palitan mo na yan si Panira po yan sa'yo. Inaantay ng taong bayan. Yes, okay, nagsalita ka na. Pero syempre, aantayin pa rin ng taong bayan na aksyonan mo yan. May kasamang aksyon. Buti nga, uma-aksyon na rin to si Amy. No, unti-unti. And I hope ang aksyon nila dito, tanggalin bilang speaker si May kakaibang galaw po ito si Tamba. Ewan ko kung anong susunod na hakbang, but definitely, salute sa inyo pagka hindi maituloy ang People's Initiative na yan ng Kongreso. Napakadelikado. Tuloy po tayo. Senator, which of the two is happening as we speak? Is it? Well, I come from an intensely political family, and unfortunately, in my mind, trabaho lang, kapag hindi kayo nagkasundo sa isang issue, okay lang yon. Pero ito, nagiging malalim at alam ko na si Martin, si Speaker, may tampo sa akin pagkat sabi niya, kumakampi daw ako sa Duterte. Yan. Eto, yung usapin na sinasabi ni Amy na yon is patungkol sa mga Duterte. Oo. Ngayon, eto pa lang si Tamba parang bata. Naalala nyo yung high school kayo o college? Yung kailangan may kampihan? May tampo ito si Tamba kay Amy dahil nakakampi raw si Amy kay Sara. Ano ba ito? Congressman o estudyante? Daig pa yung anak ko Pambira. Daig pa yung anak kong teenager. Kailangan may kampi-kampi. Ako, turn off ako sa tao na, kaaway natin si ganyan. Kampi-kampi tayo dito. Ano yan, Neneng? Ano yan, Totoy? Sir, Speaker, congressman ka. Huwag kang umastang high school. May selos kay Sara. Di ba tinatanggi niya to? Na okay sila, ganyan-ganyan. Di ba may paek-ek na ganon? Nasa kanya ay walang politika, trabaho lang. Trabaho ba yung nagagalit ka, nagtatampo ka dahil may selos ka kay Sara, nagtatampo ka kay Amy at ang kinakampihan ni Amy si Tamba ay si Sara? May galit ka talaga sa Duterte. Alam mo, kung may galit ka sa Duterte, paano mo tatalunin ng Duterte? Trabaho. Ako okay sa akin ang competition. Basta ang competition, hihilain mo yung sarili mo sa level niya. Huwag mong hihilain pababa sa level mo. Walang mangyayari sa inyo. Ang ginagawa kasi nito, ginigipit ang mga Duterte. Abay gusto, lahat siya ang kampihan, wag si Sara. Aba, ano?
Para kang high school. O manonood ba yung classmate ko mga nung high school? Sabi parang ano, parang yung asta natin dati, O fraternity rito, fraternity dito, kampi-kampihan. Grow up man, ilang taong ka na, mas matanda ka pa sa akin, senator. O ngayon, nabuking ka, may selos ka kay Sarah. Ano ba yun? Ba't ka magtatampo kung kakampihan ng pinsan mo? Hindi selos yan, Brad. Selosa ka, sir. O, wag, Brad. Kagalang-galang, honorable speaker, may selos ka po. Katanda mo na. Ngayon, wag ka na magpapalusot na yung ginagawa mo ay walang politika, trabaho lang. Hindi. Out of selos yung ginagawa mo. Out of tampo. Yan. Ako nakaka-relate ako kay Amy. Manghirap nga talagang na may kamag-anak na ganito. Minsan naiisip mo, kung napipili lang ang kamag-anak. Pero, well, ganun talaga ang buhay. Hindi napipili yung kamag-anak. So, tutunan nyo na lang pakisamahan. Siguro pagsabihan nyo. No, ako, suggestion ko, try nyo pa rin pagsabihan. Pagka hindi nyo talaga kailangan pagsabihan na at titigas-tigas ulo, kakapal mukha, tanggalin nyo. Nasa kapangyarihan kayo, presidente ka, senator ka, tanggalin nyo yan. Panira po sa inyo yan. Sabi dito, matindi ang galit ni Martin sa BP dahil kay Inday Sara. Naging Martin R. Tambaloslos na ang pangalan niya. Ganun eh. Diretso tayo. And that was around October. I felt na may tampunga dahil binabakbakan nga si Vice President Sara, tapos inupak-upakan din si Presidente Duterte tungkol sa ICC. Abay, sabi ko, ba't naman ginaganyan? These are our allies, these are our friends, they have been true and loyal to us. There is no reason to pick a fight. This will be a golden age for Philippine politics if we can get it together and keep the solid north and the solid south. We have nothing better to think of except development, progress, and all the needs of our people. Why are we picking fights? So I think there was some resentment because of my very adamant defense of the Duterte portion of our unit team. Which brings Ayan. Alam nyo, sa mga congressman, huwag nyo pong kampihan si Tamba. Hindi po nakakatulong ang awayan ng awayan ng awayan. Wala pong pakinabang yan sa taong bayan. October pa daw napapansin niya na may tampo itong si Tamba. Ayan, narinig nyo naman, pinarinig ko, sabi ni Senator Amy. Siguro naman, enough na yung ebidensyang pinakita ko sa inyo. Bagamat ito ay sabi ni Senator Amy, reliable po si Senator Amy. Una, senator po siya. Pangalawa, pinsan po siya ni Tamba. Pangatlo, galing sila sa isang unit team. No? At pang-apat, kitang-kita naman na binabanatan talaga ni Tamba si Sara. So, andyan na po lahat. Totoo po yan. At kung hindi totoo yan, Romualdez, sumagot ka. Kailangan mong sumagot. Pakita mo sa taong bayan na hindi totoo yung sinasabi ni Amy. Pasinungalingan mo si Amy, we dare you. Pasinungalingan mo. Kung hindi totoo, may ebidensya ka, sabihin mo, fake news yung sinasabi mo, Amy. Otherwise, papaniwalaan talaga ng tao yan. Hindi natin masisisi ang taong bayan. Kaya nga sabi ko sa mga congressman, unahin ninyo yung trabaho, may pakinabang sa pagkain, sa trabaho ng bawat mamamayang Pilipino. Yung awayan ninyo, walang nakikinabang, kayo lang. Yung PI na yan, sino makikinabang? Kayong congressman. Yung paninira ninyo kay Sara, tinanggalan nyo siya ng confidential fund, sino makikinabang? Mga rebelde, mga NPA. Yung pagtira nyo kay PRRD, pagdemanda ng isang nasa hanay nyo, membro nyo, anong maitutulong nun? Wala. Kung hindi masiraan ng mga Duterte. Magkasama po ang Marcos at Duterte, anong nangyari sa inyo?
Uniteam, yan na sumisira sa Uniteam. Kaya wala talagang Uniteam. Ako, in the first place, una pa lang, alam ko walang Uniteam. Pero ito, talagang tinuldukan na ni ano. Ito naman mga congressman, sip-sip ng sip-sip. Instead na turuan nila yung kanilang speaker, sabihan nila yung speaker, manindigan, mali ang ginagawa mo, may utos na nga presidente. Huwag ka magtampo kay Amy. Isinisip-sipan nyo pa ata ito eh. Ginagatungan nyo pa eh. Ba't hindi nyo sabihan si Romualdez? Ang tagal na nung tampo hanggang ngayon, no, andyan pa rin. Bakbak ng bakbak, tahimik siya. Ano isasagot niya? Susuportahan niya yung PI na isusumite ng Senado? Pero nagpapapirma pa rin sila? Anong ibig sabihin nun? Ha? Mag-oo siya sa kadadakdak lang. Sa salita, pero sa gawa, iba. Nakalimutan ata nito. Ang nagpalibing sa tatay ng mga Marcos ay si PRRD. Oh. Asan ang utang na loob nitong tao na ito? Ha? Pati yung confidential funds na papakinabangan ng taong bayan, ginaganyan mo. At pagkakampis, imagine niyo to ha. Kung siya nagtampo sa pinsan niya dahil kumampi kay Sara, pinsan niya yan. Kapatid ng presidente. Kasama niya sa Uniteam, ginanyan niya. Paano pa kung ikaw ay isang ordinaryong congressman, ordinaryong politiko, ordinaryong vlogger, kumampi kay Sara, anong gagawin sa'yo ni Tamba? Kung nagawa niya sa isang mataas na tao na kamag-anak niya, kapartido sa Uniteam, baka pinatahimik ka niyan. May malala ito si ano. Malala, may tama ha? May tama ata ito si ano. May pagkaugaling bata pa. Tampo-tampo. Dahil kampi-kampihan. Dahil kinampihan si Sara. Siguro, alam naman niya, si Amy kampi kay PRRD. No? Tapos, si BBM, hindi pinipitik si Sara. Hindi pinipitik si PRRD. Ang gusto niya, pitikin. Kaya siguro may tampo ito sa Marcos. Itong Romualdez na to, may tampo sa Marcos. Grabe. Wala. Kaya babantayan natin to. Ha? Salamat, Senator Amy. Bagamat ako ay aminin ko, hindi ako sangayon sa'yo. Pero, sabi ko sa inyo, doon tayo sa issue. Maganda yung ginagawa. Hindi okay yan. Ba't hindi ko sasabi, iboto nyo ha? Thank you sa pagbubuking sa pinsan nyo. Thank you, tinatayuan nyo yan. Thank you, Marcos, tinanggal mo yan. Tinanggal mo sa kanya yung PI. Kaya lang, pasunurin mo. Hindi pwedeng ganyan ng ganyan. Aba, pagka hindi nyo napasunod yan, tambaluslos din kayo.